Natanaw na ni Namukoda ang Dolan City. Namangha sila sa lawak at laki ng syudad. Nang ipaalala naman ni Dora-chan na doon nila ipapakatay ang Earth Dragon, labis ang tuwang naramdaman ni Fel kaya't hindi na ito nag-aksaya ng oras at agad kumaripas ng takbo patungo sa gate ng Dolan City. Sa gate ay napakahaba ng pila ng mga nais makapasok sa syudad at kinakailangang magpakita ng guild card o magbayad ng entrance fee. Nais sanang tumalo ni Fel sa pader ng gate, ngunit agad siyang pinigilan ni Mukoda. Ipinaliwanag nito na maaari silang makulong at hindi maipoproseso ang Earth Dragon kung gagawin nila yon. Napatingin naman ang mga nakapila kina Fel dahil sa presensya ng mga ito. Agad namang ipinaliwanag ni Mukoda na sila ay kanyang mga familiar. Nagulat ang mga tao, dahilan upang lumapit ang mga guard upang silipin ang sitwasyon. Kahit ipinakita ni Mukoda ang kanyang guild card, tila nagduda pa rin ang mga bantay dahil sa kakaibang mga kasama niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang elf ang lumapit at nagsabing sina Mukoda ang mga bisitang kanyang hinihintay. Tinanong ng bida kung siya ba si Erland, at tumango naman ito habang ipinakilalang siya ang guild master ng Dolan City. Pagkatapos ay nagtungo sila sa opisina ni Erland, kung saan inialok niya ang isang espesyal na kahoy na may mana para kay Dora-chan, dahil alam niyang iyon lamang ang uri ng upuang ginagamit ng isang pixie dragon. Ngunit laking gulat ni Erland nang madiskubre niya ang kakaibang ugali at personalidad ni Dora-chan, kaya't agad niya itong isinulat sa kanyang talaan. Kitang-kita sa mukha ni Erland ang labis na tuwa at excitement habang pinag-aaralan niya ang mga monsters sa harap niya. Tumungo sila sa warehouse upang ilabas ni Mukoda ang Earth Dragon. Nagsimulang magkwento si Erland tungkol sa kanyang mahahabang paglalakbay at mga karanasan bilang adventurer, ngunit halatang hindi na siya pinapansin ni Mukoda at ng kanyang mga kasama. Nang ilabas nila ang Earth Dragon, agad na napuno si Erland ng matinding excitement. Mabilis niyang sinimulan ang pagsusuri mula sa sukat, balat, hanggang sa bawat pisikal na katangian ng dragon. Dahil dito, sina Fel at Dora-chan ay nagsimulang mainip sa sobrang mapanuri ni Erland sa kanyang pag-aaral. Muling nagtanong si Erland, ngayon naman tungkol sa karaniwang kinakain ng mga pixie dragon. Sagot ni Mukoda, kung ano raw ang kinakain nila ay yon din ang kinakain ni Dora-chan. Napatulala si Erland sa gulat at agad na sinabi na imposibleng mangyari yon. Dumapo naman si Dora-chan sa balikat ni Mukoda at ipinaliwanag na karne talaga ang pangunahing pagkain ng kanilang lahi. Dahil dito, ipinasa ni Mukoda ang sinabi ni Dora-chan kay Erland upang patunayan ito. Lalong nagtaka si Erland, at nang malaman niyang sa pamamagitan ng telepathy nag-uusap sina Mukoda at Dora-chan, halos hindi siya makapaniwala. Pasigaw niyang sinabi na sa buong haba ng kanyang buhay bilang isang elf, iyon ang unang beses na may narinig siyang ganoong kakayahan. Dahil sa labis na ingay at kasabikan ni Erland, agad siyang inawat ng Deputy Guild Master na si Ugor upang muling maibalik ang kaayusan. Ibinahagi rin ni Mukoda na plano nilang kainin ang karne ng Earth Dragon, kaya agad na nagmakaawa si Erland, halos umiiyak pa, napatikimin din siya kahit kaunting piraso. Dahil dito, nagsalita si Fel at sinabi na kung maayos nitong mapoproseso ang karne, bibigyan niya ito ng bahagi. Sa narinig na yon, agad na nagliwanag ang mukha ni Erland sa labis na tuwa at pananabik. Dahil sa sobrang pagod ng grupo sa kakasagot sa napakaraming tanong ni Erland para sa kanyang research, nagpasya si Mukoda na bumili na lamang ng pagkain para sa hapunan gamit ang kanyang online grocery. Sakto namang may Hokkaido Fair, kaya't agad siyang namili ng iba't ibang Hokkaido specials na gagamitin para sa kanyang Genghis Khan meal. Ilang sandali lang, lumitaw na sa harap nila ang kahon ng mga pinamili niya, handa ng lutuin at pagsaluhan. Hinanda na ni Mukoda ang Genghis Khan pat at ipinaliwanag niyang masarap ang mga gulay na niluluto rito. Agad namang nagreklamo si Fel dahil gusto niya ay puro karne. Ngunit ipinaliwanag ni Mukoda na bahagi ng sarap ng pat ang mga gulay na sinasabayan ng karne. Agad niyang pinainit ang pat, inilagay ang iba't ibang gulay sa gilid, at sa gitna naman ay maayos niyang inilatad ang mga marinated meat. Pagkatapos, ibinuhos niya ang sauce sa paligid ng pat habang patuloy na binabaliktad ang mga karne ng tupa upang maluto ng pantay. Habang kumakalat ang mabangong amoy, tatlo silang sabik na natatakam at nag-aabang. Ilang sandali pa, tuluyan ng naluto ang lamb and mutton Genghis Khan, handang tikman ng buong grupo. Pagkaluto, inabot na ni Mukoda kay Fel ang kanyang plato, ngunit muli itong nagreklamo, sinasabing gusto niya ay puro karne lamang.
Gayunman, nang matikman ni Fel ang ulam, agad niyang nasabi na napakalasa at napakasarap ng karne. Sumang-ayon naman si Dora-chan, na tuwang-tuwang nagsabing napakalambot at juicy ng bawat piraso. Si Sui naman ay masayang nagkomento na kahit ang mga gulay ay sobrang linamnam at nakakabusog. Ilang sandali lang, naubos ng tatlo ang kanilang pagkain ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos kumain, binuksan ni Mukoda ang dessert at ipinatikim ito kay Sui. Agad namang napasigaw si Sui sa tuwa, sobrang sarap, master. Nang marinig ito ni Fel at Dora-chan, hindi rin nila napigilang manghingi kay Mukoda. Pagkakuha nila ng kani-kanilang bahagi at matikman ang dessert, baka sa kanilang mga mukha ang labis na kasiyahan, tila ba nalusaw sa tamis at sarap ng bawat kagat. Kinaumagahan, bumalik na sina Mukoda sa guild kahit kapwa sila kulang sa tulog dahil sa tatlo niyang kasamang parang mga batang hindi mapakali. Si Erland naman ay halatang puyat din matapos magpuyat sa pag-aaral tungkol sa Earth Dragon. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na ni Erland ang proseso ng pag-drain ng dugo ng Earth Dragon. Ipinakita rin niya ang Guild Treasure, isang mithril knife na siyang gagamitin sa pagproseso ng bangkay. Ipinaliwanag niyang tanging mithril lamang ang may kakayahang tumagos sa sobrang kapal at tigas ng mga kaliskis ng dragon. Ngunit nang sinubukan ni Erland na hiwaan ang katawan ng Earth Dragon, laking gulat ng lahat nang maputol sa gitna ang mithril knife. Ayon sa mga tala, dapat ay madaling nahihiwa ng mithril ang balat ng mga dragon, kaya't hindi nila inasahan ang nangyaring iyon. Agad na nagtanong si Fel, may halong inis at pagkadismaya, kung ano na ang mangyayari. Ipinaliwanag naman ni Erland na kakailanganin pa nilang maghanda ng mas matibay na kagamitan kaysa mithril upang maiproseso ang bangkay ng dragon. Dahil dito, napahiga na lang si Fel sa sahig, labis na nadismaya at napatumba sa sobrang sama ng loob. Sinabi ni Ugor na maaaring makakuha ng mithril ore sa loob ng dungeon, kaya agad na sumigla si Fel at sabik na nagpresintang mag-hunt. Sa kabilang banda, si Mukoda naman, nalikas na mainat at medyo duwag, ay agad nagsabing mas mabuting magpahinga muna at magplano ng maayos bago sumabak sa ganitong delikadong lugar. Ilang sandali pa, inawat na niya si Fel at mahinahong ipinaliwanag na kung magwawala ito sa loob ng dungeon at masyadong mag-stand out, tiyak na mapapansin sila ng lahat. Dahil doon, hindi na sila makakapaglakbay ng malaya, at higit sa lahat, hindi na rin sila makakakain ng masasarap na pagkain gaya ng kanilang ginagawa ngayon. Upang mabaling ang atensyon ni Fel, nagsimulang maghanda ng lulutuin si Mukoda. Inilabas niya ang karne, mga gulay at pat. Pinirito niya muna sa kawali ang maninipis na hiwa ng orc meat, saka dinagdagan ng mga gulay habang patuloy na tinotos ang kawali. Sunod niyang inilagay ang marinade sauce, garlic paste, at sesame oil, at hinintay itong maluto ng tama ang timpla. Pagkalipas ng ilang sandali, inihain niya ang ulam sa ibabaw ng mainit na kanin at tinawag itong orc pork kimchi bowl. Bilang panghuling sangkap, maingat niyang nilagay ang soft-boiled egg sa ibabaw upang kumumpleto sa lasa. Pagkabigkas niya ng itadakimas, sabay-sabay na pinagsaluhan ng apat ang ulam. Sa bawat subo, halatang nasarapan ang lahat, lalo na si Fel na kanina pa mainit ang ulo. Dahil dito, matagumpay na naibaling ni Mukoda ang atensyon ng tatlo, at napigilan silang pumasok sa dungeon. Samantala, sa kalangitan, nagrereklamo na ang mga goddess dahil matagal nang hindi nagbibigay ng offerings si Mukoda. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may dalawang god na nakarinig at agad silang pinagbintangang namimilit ng offerings mula sa mga mortal. Dahil dito, nagmadaling ipinaliwanag ng apat na babaeng goddess ang kanilang panig. Narinig ito ni Mukoda at napabuntong hininga, saka sinabi, sana huwag niyong iparinig sa akin ang pagtatalo niyong yan. Sa puntong iyon, nagpakilala ang dalawang bagong nilalang, si Hephaestus, ang god of blacksmithing, at si Vahagn, ang god of war. Naisip ni Mukoda na itanong ang tungkol sa mithril knife, kaya ipinaliwanag ni Hephaestus na sa tulong ng kanyang blessing, magagawa ni Mukoda na lumikha ng mas mataas na kalidad ng kagamitan mula sa mithril ore. Kapalit nito, humiling siya ng alak bilang offering, na sinabayan din ng parehong kahilingan ni Vahagn, na hindi na ikinagulat ni Mukoda. Maya-maya pa, sinabi ni Hephaestus na mas may potensyal si Sui na tumanggap ng blacksmith's blessing. Dahil dito, nagboluntaryo si Vahagn na siya na lamang ang magbibigay ng blessing kay Mukoda. Ngunit tinanggihan ito ni Mukoda at sinabing ibigay na lamang kina Fel at Dora-chan. Sa huli, ipinagkaloob ng dalawang Diyos ang kani-kanilang blessings sa tatlong kasamahan ni Mukoda.
Matapos iyon, ipinadala ni Mukoda ang kanyang offerings sa 6 na Diyos at agad namang nagdiwang ang mga ito sa tuwa. Gayunman, muling pinaalalahanan siya na huwag kalilimutan ang susunod na pagbibigay. Napansin naman ni Mukoda na nagkaroon si Sui ng bagong skill, ang blacksmithing, kaya sinabi niyang susubukan nila ito kapag nakakuha na sila ng ore. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Fel na mayroon pa silang mithril ore mula sa nahuli nilang mithril lizard noon. Kaya kinuha ni Mukoda mula sa kanyang item box ang mithril ore at iniutos kay Sui na subukang gawin itong kapareho ng nasirang knife ni Erlan. Kinuha ito ni Sui at inilagay sa kanyang slime na katawan. Makalipas ang ilang sandali, inilabas niya ang bago nitong gawa, isang mithril knife na labis na ikinahanga ni Mukoda. Nang iscan niya ito, lumabas sa resulta ang pangalan na Mithril Knife Plus. Sa sobrang tuwa, sinabi ni Mukoda na hindi na nila kailangang pumasok sa dungeon. Ngunit agad itong tinutulan ni Fel, kaya nauwi na naman sa mainit na pagtatalo ang dalawa, isang tipikal na araw para sa kanilang kakaibang grupo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.